Magandang araw mga kabukid, no? Isang karangalan na naman na mabisita tayo ng isang kumpanyang talagang sikat na sa larangan po ng pestisidyo at saka insecticide, ano? Ito pong Aldis Incorporated ba? Opo. Okay. At ang magpapakilala po niya mga kabukid, walang iba kundi yung ating Technical sales representative. ayun, technical sales representative si Kuya Jonathan Valdez. Okay. So magandang araw. Magandang araw po. Magandang araw po kayo. So paano nga ba tayo magsisimula? Siguro po, Kuya Brian, simulan po natin dito sa mga pamatay insekto. Sunod po natin yung mga pamatay fungus at bakterya. Ayuli po natin yung foliar para Pwede. po Para stage by stage maintindihan po natin mga viewer kung paano gamitin yung ating mga produkto na hindi sila malito. ayun. Oo. Sige. Magandang starstruck lang ako kay Kuya Jonathan kasi mga kabukid, mahirap po itong kunan ng oras eh. Salamat na tayo pinagbigyan talaga ng pagkakataon ngayon. Okay. So anong uunahin natin? Si Scorpio ba? Simulan po natin dito, Kuya Brian, sa Scorpio natin, insecticides. Ito natin yung paliwanag. Sige. Okay. Ang Scorpio po natin ay isang uri po ng insecticides. Ito po ay may sakap na metomil. Ang metomil po isa pong uri po ng insecticide na broad spectrum dahil malawak po o maraming insekto po ang kanyang pinapatay. At ang mode of action po na ito ay contact, stomach, at mayroon siyang kakayahan na maging slightly systemic. Ibig po sabihin na slightly systemic, yung pong lason niya ay pwedeng manuot hanggang dun sa loob ng dahon o pumasok sa sistema po ng gulay o ng halaman. Contact, lahat po ng tamang insekto at yung mga stomach ay yun po yung mga mahinginain. Mga pinapatay po ng ating Scorpio, sa ating mga palayan, ay yung po mga rice bugs. Yan po mga pinapatay po ng ating Scorpio. Yung po mga adult ng stem borer, adult po ng leaf folder, madali po niyang pinapatay. Pagdating naman po sa mga vegetables, magaling po ito sa mga aphids, thrips, leaf miners, whitefly. Napapatay po niya yung mga sumisipsip at saka yung mga namumutol po ng mga dahon po ng ating mga gulay. Alam naman po natin na napakahirap patayin po ng aphids at ng thrips. Kailangan po dyan magaling na insecticides po talaga. So, pwede po sa lahat ng gulay, pwede po sa mais, pwede rin pong gamitin sa mga fruit trees tulad po ng kalamansi. Ang Scorpio po natin ay meron po siyang yellow label na, ibig po sabihin na yellow label, yung pong kanyang lason, specifically, malakas dahil yellow label po. Ito na po yung pinakamalakas na Sa kategory ng lason kasi ang mga red label po ay wala na po, na-iba na po yan. So, ang tiplada po nating Scorpio, kung gagamitin po natin, nasa 2.5 hanggang 3 tablespoon po per tank load o 16 liter po ng tablespoon na lang. Hindi yung puti. Pwede rin po yung puti, medyo hapaw lang dun sa niya, yung puti na disposable. So, pwede rin po yun. Ganun lang po ang timpla, 2.5 hanggang 3 tablespoon per 16 liter po ng tubig. So, subukan niyo po ito. Para maging specific po ako, subukan niyo po ito sa mga sitawan natin. Magaling po ito sa mga sitaw, yung mga aphids po ng sitaw. Yan po sa yung mga borer ng sitaw, magaling po ito. Timing ng application niya, Kuya Jonathan? Ang timing po na application, dahil sabi natin kanina, medyo malakas yung lason nito, mag-spray po tayo ng lumiliwanag hanggang alas 8 lang ng umaga. Okay. Kasi ang metomil po medyo malakas. Ibig sabihin, yung lason po niya, pag nalanghap o dumapo sa balat, so medyo may konting irritation. Pero wala, safe na pong gamitin. Baka matakot po kayo. Hindi po siya ganun ka-harmful. So basta tama lang po yung paggamit. Marami na pong bibili sa merkado. Talaga mabili naman po yung Scorpio. Okay. So sa mga farmers talaga, kilala na po yung Scorpio na yan. Ngayon, ang tanong ko ganito. Kasi karamihan po talaga ng mga farmers, nagkakaroon sila ng tinatawag na cocktailing. Yung pagtitimpla-timpla. So ano pong suitable na pwede nating ihalong insecticide din kay Scorpio natin? Yun po, maganda po yung tanong po ni Kuya Brian. Nandito po yung ating pong Magnum.
At itong Magnum po natin ay makita natin ng kanyang formulation ay liquid, ano po, soluble, emulsifiable concentrate po. Ihalo natin dito sa soluble powder, so compatible po sila. And then, pag medyo pinaghalo po yan, medyo lalakas po siyang pumatay ng mga adult na insekto. Ano? And then, yung pong pati langgam, mamamatay na po pag hinaluan natin ng Magnum kasi magaling to sa mga langgam. Opo, Okay. magaling din po pumatay yung Magnum natin ng mga flying insects. Okay, sa pag hinaluan po natin, kasi ito po ating Scorpio, sabi natin kanina, mahusay sa mga sumisip-sip. So, haluan natin sa ng mga flying insects. So, mas maganda ang kanyang compatibility. So pagka tinimpla siya, ito 3 tablespoon. Dito naman, ilang ml tayo? Kahit mga 30 ml po. 30 ml. 3 kutsara din. Tita 3 kutsara din po. Okay. Pero depende naman po, Kuya Brian, sa ano. Depende naman po sa edad po ng gulay. Kahit Okay. po 20 grams, 20 ml. Ang mga bata po yung gulay natin. So Pero, yun, clarification lang po mga kabukid. Ito pala ang cocktailing nito ay depende po sa edad ng inyong gulay. Kung ang inyong gulay po 3 weeks pa lang, medyo i-reduce po natin yung ating pagtitimpla nito, no? Pero pwede naman solo-solo. pwede po, kung gusto mo lang mapalakas yung Yung epekto ng lason, Yung lason, lalo't marami yung insektong maatake lalo sa gulay, mas maganda halo. kombinasyon sila. Oo. Pwede naman solo po, kaya lang maraming adult na paru-paro. Pwede lumagpas ng kaunti rito. Pag hinaluan mo kasi ito, so mas malakas na yung insecticide natin. Ayun, no? Pero kung halimbawa pong magsosolo, pwede naman po siya. Okay. So, next question tayo, mga kabukid. Ito po bang si Magnum natin, doon lang sa Scorpio pwedeng ihalo o mayroon pa siyang product natin na pwedeng paghaluin? Meron pa po tayo. Ito pong ating Telluride. Pwede sila maghalo ito rin. po. Ayun, no, mga kabukid, oh. Ito, yung Telluride po natin, pwede pong ihalo dito sa Magnum. Hindi siya pwede sa Scorpio. Ito pong Telluride and Scorpio, pwede rin po siya. Pwede rin, Lalo sa no? gulay, pwede rin po. Ito po kasi yung Scorpio natin, ang farmer po kasi natin, mahilig sa mga naghahalo. Correct. Ang karamihan hinahalo po nila mga powder. Ganun Hinahalo talaga po sila. dito sa liquid. Ganun po talaga ugali ng mga farmer natin, lalo yung mga magugulay. Totoo po yan. Sangayon po ako dyan. At talagang witness po ako dyan. Ang ganda po niya, pag pinaghalo mo itong dalawang to, kuya, lahat po na sumisip-sip, saka yung mga nasa loob, leaf miners, patay na patay kasi may translaminar action to eh. Yun. Para po siyang, ang translaminar action, action ay parang systemic action din po yun. Translaminar ibig sabihin, pumapasok din po yung bisa niya doon sa loob po ng sistema po ng dahon at ng mga stem po ng halaman. Oo, kasi itong leaf miner talagang gatuldok lang po ito pero lintik po puminsala ng ating dahon ng especially po sa sitaw. Sitaw po. Yan, grabe po talagang kumanayang mga leaf miner na yan. So, Telluride pala ang mabisa doon, mga kabukid. So, ano nyo po, no? Tandaan nyo po, itong mga produktong itong aming pinipictures ngayon. Actually, mga kabukid, yung mga produkto po ng Aldis po ay napakadami. So, ito lang po yung available natin na ipaliliwanag. Kaya magkakaroon po ito ng part 2. No? Okay ba yun, kuya? Sige po, Kuya Brian. Yung hindi natin mapipictures ngayon, itakal naman natin sa ating part 2. Ano? So, abang-abangan nyo. Pero hindi pa po kami tapos. At meron pa tayong paliliwanag. Ano? So, ano ang, aside doon sa nabanggit mong leaf miner, ano pa ang kaya nitong puksain, i-control, Ang Telluride? Telluride po natin, kaya rin po dito yung thrips, aphids, at saka yung whitefly. Trips, Sa mga talong po, kasi marami tayong whitefly dyan. Oo, number 1. Pinagkukombinasyon po namin itong dalawang to. Napakaganda po ng resulta. Nabanggit po ni Kuya Brian kanina na sa sitaw ay napakagaling talaga. Kasi talagang kahit gano'ng karami yung leaf miner sa sitaw mo, within mga 15 to 30 minutes pa na-spray mo ng Telluride, makita mo na yung mga leaf miner sa sitaw, sa bandang dulo kung nandun sa lalabas na doon na si mamamatay. Okay. So within mga 2 times mo magamit, makinis na yung balat ng sitaw, makinis na yung dahon ng sitaw. Yun. Oo. Sana nakuhaan nyo po, no? Pwede namang i-review yan pag na-upload natin to. At yung interval application.
Yung interval po niyan, sundin po natin yung interval na nakarekomendasyon dito sa mga packaging, 7 to 14 days po ang interval ng spray ng lason. 7 to 14 Apo. days. Habang naghihintay po tayo doon, pwede naman tayo mag-spray ng Iba. kasi yung pinatay po nito, Ibang active ingredients. opo, ibang active ingredients para sa mga insektong ibang umaatake naman. Ayun, no. So, sa ganong pamamaraan po mga kabukid, maiwasan po natin yung tinatawag na insect resistance. Resistance. Kasi paiba-iba po tayo ng AI na ina-apply sa ating mga halaman. So, okay, itong very famous na ating ipaliliwanag ngayon, itong ating pungguran. Ayan, So, marami nagtatanong, kabukid, bakit hindi pwedeng haluan ng ibang lason si pungguran? Sasagutin po yan ni Kuya Jonathan. Kuya Jonathan, hawa mo na. Ay, maraming salamat Kuya Brian. Una nating papaliwanag yung inyong katanungan na kung bakit hindi sa pwedeng haluan ng insecticides. Ano po? Ang pungguran po natin ay isa pong uri po ng pesticides na galing po sa kanyang sangkap ay galing sa bakal. Isipin po natin ang bakal pag hinaluan mo ng mga iba't ibang uri ng acid dyan, di po ba, umiinit siya. Okay. Siya po ay may sangkap na copper hydroxide. Nakalagay po dito sa label niya sa likod, it is compatible with most insecticides and fungicides. However, it should not be used with synthetic pyrethroid insecticides. Ibig po sabihin, meron din po siyang pinipiling insecticides na pwedeng ihalo. Yung mga synthetic pyrethroid po, tulad po nito ating po Magnum, tandaan po natin, synthetic pyrethroid po ito, hindi po natin siya pwedeng ihalo dito sa pungguran. Iinit po yung ating pungguran. Sa lagay na gumanda yung halaman, pwede po maka-apekto. Okay. Minsan, ginagamitan po namin ng ating Scorpio kahalo. Kasi nakita na rin po namin sa mga demonstration sa mga user natin sa palay, walang epekto doon sa butil ng palay sa dahon. Sila magkahalo sila. Opo. Yun mga kabukid. Pwedeng maghalo si Scorpio, ihalo kay pungguran, pwede po. Pwede po siyang paghaluin pagdating po sa palay. Sa vegetables po, wala pa po kaming ganong demonstrations o trial o users na naghalo dun sa pungguran. Meron pa po siguro naghalo pero hindi namin pa nalaman o nakita pa. So, balik sa palay talaga, nire-recommend namin dahil sa mga sustain demos and mga demonstration namin, spot demo, pinaghahalo po namin nire. Anong ratio naman natin dyan? Ito lang po, sundin lang po natin yung 2.5 hanggang 3 tablespoon o 25 hanggang 30 grams. Then ito po, haluan po natin siya ng 40 hanggang 50 grams. Dito sa pungguran. Sa 16 liters mga Sa 16 kabukid. liters po. Okay. So timing ng application, anong stage ng palay? Ito pong pungguran po natin, nire-recommend po natin all stages ng palay, kahit po sa punlaan po pwede na po ito. Galing ha. Kasi ang pungguran po natin, meron po siyang kakayahan na maging protective and curative. Ibig sabihin ng protective po, protektahan po natin yung ating palay laban sa mga fungus at bakterya. Kasi ang panahon po natin, lalo kung tagulan, paiba-iba. Halimbawa po yung ating panahon ay tagulan and then iinit. So yung magkakaroon ng entry yung fungus at bakterya para atakihin yung dahon ng palay. So punlaan pwede na kahit mga 2 tablespoon lang. Okay, 2 tablespoon. Pwede na siyang gamitan. 2 kutsara po sa ating punlaan. Pinaka parang pabaon niya, kumbaga. And then sa palay po natin ulit, pwede siyang gamitin sa vegetative stage na ating pong palay. Pwede siya doon sa 35 hanggang 40 days ng ating pong palay. And then ulitin po natin siya doon sa panicle initiation hanggang doon sa medyo lumalabas na po yung uhay ng palay. Pwede po natin spray para maalagaan yung flag leaf. Kasi alam naman natin mga kabukid na yung flag leaf, yun yung nagbibigay po ng magandang uhay ng palay. Correct. Para ito yung maging malusog and then mabigat. Sa mura ng palay, kailangan paramihin po natin yung ng palay. Tama. Yun po talaga ang pinakamahalaga sa dahon ng palay, yung pong flag leaf. Kasi dyan po sila kumukuha ng kanilang nutrients para i-supply sa lahat po ng stem, sa lahat po ng butil na lalabas sa kanila, yung flag leaf. Napaka-importante po pala nito sa ating sakahan, sa ating palayan, lalo-lalo na po ngayon, medyo mura po yung palay. Kung pababayaan po nating mapasok, mas magiging mababa po yung ating ani. So, yun po yung kagandahan nito mga kabukid kasi fungicidal na siya, bactericidal pa siya. So, the best po. So,
punta lang po kayo sa mga leading agri-supply sa inyong lugar. Available po ito. Ngayon, kung wala naman po kayo mahanap, pwede po kayo mag-order sa aming online shop, El Kabukid Agritech at El Kabukid Agri-Supply. Pero hindi pa po dyan magtatapos mga kabukid dahil meron po kami mga ipaliliwanag na dalawang klaseng produkto pa. So, ikaw, baka may maidadagdag ka dyan. Dagdagan ko lang din po, Kuya Brian, El Kabukid, yung po sinabi natin kanina na sa sobrang mura ng palay, tipirin nyo sa insecticides, huwag nyo titipirin sa fungicide and bactericide at saka foliar. Kasi sa mura ng palay, paramihin natin yung ani para makabawi. Baka po ang tipirin nyo yung foliar and then yung fungicide, bactericide, ay yung insekto pa lumilipas naman eh. Pero kung talaga ng insekto napakarami, kailangan mag-spray po kahit yung mumurahin lang na insecticide po natin. Tulad ng mga produkto natin piniliwanag po kanina. Ayun lang po Kuya Brian, yung ating isang magandang tip po yon sa ating mga farmers, sa ating mga kabukid, na pwede nyo pong tipirin sa insecticide, huwag nyo pong tipirin sa foliar, fungicide at bactericide. So, yun po, isang napakagandang tip po yun, galing po kay Kuya Jonathan. So, hindi naman mahirap hanapin nga itong mga produktong ito dahil napakatatagal na po ito sa merkado. I'm sure wala ka pa yata sa kumpanya Aldis, meron na yan. Siguro po kasi kung daw nagkakamali, nasa ano na itong ating pungguran, nasa 47 years na. 47? Ang dalawang taon. Hindi pa nagkakamali. Grabe pala. Kasi nauna pa po yata itong pungguran namin dito sa Crop Giant, ang nagkakamali. Sorry for the info sa mga katrabaho ko. Kung daw nagkakamali, para nauna ang pungguran sa Crop Giant. Pero yun, nauna pa pala. Ibig sabihin noon pa, Kuya, problema na yung fungus at bakterya, Opo, talaga naman. Kasi kung 47, 70s pa. Yes po naman. 70s pa. Kasi ano po yan is talagang yung ating halaman, inaatake talaga ng fungus and bakterya naman talaga po yan. Kaya po, mainam at nailabas agad yung pungguran para po panlaban doon sa mga peste na yan. Ayun. Okay lang ba? I-flash natin yung number mo para sa may mga katanungan at gusto mag-bulk order, di tatawag sa'yo. Pwede rin po, Kuya, kung sakali. At matanong lang. Pero sa bulk order po, kaya kabukid ka na kumuha. Karagdagan po pala, Kuya Brian, sa pungguran natin. Pungguran natin. Sa mga sa mga nagtatanim po ng gulay, pwede po dahil yung ating gulay, kapag binunot po natin yung punla niyan, pwede po siyang pagsawsawan ng ugat. Okay. Lulusawin po natin yung pungguran sa tubig, do sa bakterya man lang o sa timba. Ilang kutsara? Kahit po siguro do sa sa isang timba, maglusok ka lang ng mga 5 kutsara hanggang 10 kutsara. Isawsaw lang. Sawsaw lang po siya. Sawsaw lang siya, wag mo siyang ibababad. Sasawsaw lang po siya. Tapos ilang minuto bago natin itanim? Pagkasawsaw po, itanim lang din po yung every magsasawsaw po, tanim ka agad. Sa sibuyas po dito sa mga lugar natin dito sa Sibuyasan sa Nueva Ecija, ginagamit po na sausawan po ng ugat po ng sibuyas. May protection na siya. May protection na po yung ugat. Kasi ang po natin, ang fungus and bacteria, pwede po siya maging soil-borne disease. Ibig sabihin ng soil-borne, doon na po mismo nabubuhay yung bacteria. Kung po ng bacterial wilt sa talong, soil-borne po yan, ibig sabihin na nandun po sa ugat, so ugat po yung kanyang inaatake. Pag binunot nyo po yung namamatay-matay na talong, makita mo, babad mo po sa tubig, makita mo yung source ng bacteria, humihiwalay doon sa tubig. So, mainam po siya. And then, halimbawa po, inaatake po yung mga gulay natin na nakatanim na, di po ba, may namamatay-matay po doon sa tubig. Pag pinatubigan mo, may ilang araw, may namamatay na naman. Pwede po natin bunutin na yung namamatay and then spray mo ng pungguran yung pinagbunan mo ng pinagbunutan. Okay, kung gusto binunot na namin, saka natin i-spray. Hindi dilig, spray lang. Pwede pong dilig, pwedeng spray. Yung pong iba, ginagawa dyan, pinagagas pang mismo yung nasel para po mas madiligan yung lupa. Ngayon, kung makita mo makakasurvive pa ng konti yung talong o yung mga kamatis po natin, ay, number 1. pwede po siyang i-spray pa doon ba makasurvive pa yung mga inaatake pa. So, ilang days ang interval nun? O once application lang siya? Ginagawa po namin, nirekomenda mo namin pag maraming peste o maraming fungus and bacteria na maatake, yung pong sa unang spray po niya, 5 days ang interval. 5 days ang interval? 5 days ang interval ang spraying niya. Okay. And then after 5 days po, sundin na po natin yung recommendation na 7 to 14 days ang interval. So, ayun, mga kabukid, So, meron palang bagong... Actually, ngayon ko lang nalaman na pwede pala siyang sok.
Ginagamit po ng mga customer po natin yan. Tanong po natin Kuya Elka Bukid sa mga kakilala natin. Ayun. Bagong nadagdag, no? Ayun ang maganda sa mga iba't ibang nakakasalamuhan natin na mga technician, ano, ng iba't ibang kumpanya. May nakukuha tayong mga bagong kaalaman. Kagaya niyan, although luma na po sa inyo, pero para sa akin, bago siya. Kasi ang alam ko po talaga, spray lang po ito. Hindi ko alam na pwede palang sausawan ng ugat. Yung mga seedling tray po niya, ano, Kuya Elka Bukid, yung mga seedling tray na binili mo na seedlings, pwede po siya, sausaw mo saglit na gano'n. Nando sa seedling, hindi pa tatanggal sa tray. Ganun mo siya, para lang meron sa may pinaka-treated. So, i-dip nyo lang ng konti. Ahon agad. Okay. Ahon din lagay. Wala natin ibababad yung kusunod habang naghihintay tayo na matapos yung matanim. Ito yung magtatanim, doon isasawsaw. Ayun. Kaya nga po ang dami palang gamit itong... ayan, ako nababasa. Sa rice, ano po, ang piniprevent po niya or kinokontrol, rice blast, shelf blight, bacterial leaf streak, no? Bacterial leaf blight po, kaya din niya. Bacterial leaf blight. Ayan. BLB. BLB. Okay. So, and then sa mangga, anthracnose, sa cacao, black pod, coffee, leaf rust, coffee berry disease, citrus, melanose, scab, canker. Ito, sakit talaga to eh. Yung sa bunga. Canker, fruit rot, brown and black spot. So, sa mga kalamansi, bilong siya sa citrus, pwede pala. Pwede po. Naiiwasan mo, napapakinis po yung napapakinis po yung bunga. Okay. Kasi yung bunga, yung scab, yun po yung bulubulutong doon. So, ayun. And then sa tomato, early blight, number 1 yan. Sa dahon. Fruit rot, downy mildew, and then Septoria. Mga malulupit na sakit ng kamatis talaga. And then sa cabbage naman, yung black rot, black leaf spot, carrots, carrot blight, onions, purpur blots, garlic, downy mildew, beans, rust, bacterial blight. At sa saging, yung sigatoka. Sigatoka, kaya pala niya. Sigatoka, yung malupit na fungus sa saging. Yung mahawa to eh. Yan po talaga iniiwasan na nila sa saging. Bacterial fruit rot, finger rot, and then corn rot. Hindi ko to alam corn rot na to Okay. So, ayun mga kabukid, sana may napulot kayong bagong kaalaman dito sa nasabi naming mga produkto, no? And then, isa pa pala, meron pa pala. May makakatas pa tayo. Hindi po, yung packaging niya. Kasi bago lang po yung packaging nito. Bago na ba to? Opo, yung packaging po kasi natin dati, 1 kilo, kalahating kilo lang. Ngayon, may mga farmer tayo na kumukuha ng maliliit. So, sa 1 kilo po, may laman siyang tag 250 gram. Pwede natin buksan, kuya. Oo naman. Pwede. Sige, para makita natin sa ating madlang followers, yung ating mga Elka Bukid fanatic dyan. Shoutout po sa inyo. Ito po, napakaganda po ng packaging. Okay, 250 grams na siya. 250 grams po siya kung meron tayong size ng bukid sa palay. Pwede po siya sa 1/4 hectare. So kung meron, 1/2 hectare. Kung halimbawa meron kang 1 hektarya, makakabili ka na po ng 2 pirasong 250 gram. Hindi po tulad ng kilo, buo talaga, kailangan mo yung itago yung matitira. Kung may 1 hektarya ka lang o kung sumudo sa 2 hektarya mo. Maganda naman po yung packaging niya na hindi po siya pangalan nito yung hindi tinipid at saka yung pong niya talaga maganda yung pagkakaano ng selyo niya, hindi siya lalabas yung powder. Yung kagandahan po ngayon, meron na po siyang 250 gram. Sa mga gulay po na sa mga gulay na may malilit na farm, halimbawa meron kang 1,000 square meter na gulay, makakabili ka na ng 200 grams, 250 grams. Murang-mura po dito sa Elka Bukid po ito, hindi ka mamahalan. Ayun! Sige, banat! Okay. So, dahil meron na tayong naipaliwanag na mga insecticide, meron na rin tayong naipaliwanag na fungicide at bactericide. So, kailangan pamparami naman ng butil, pamparami ng bunga. So, meron tayo dito 2 klaseng foliar, isang orange at isang dilaw. So, ano pagkakaiba nila, kuya?
So unahin natin siguro, ano ba ang unang ina-apply? Ito po natin, Dilaw. ito po ang ating unang ipapaliwanag dahil ito po yung una natin i-apply sa ating mga pananim. Ano? Unahin po natin sa palay. Ano? Ang krabjan po natin na dilaw, dilaw po natin sinasabi kasi pagdating po sa tindahan ng mga customer, pabila ng crab giant na dilaw. Hindi na po nila nababanggit yung crab giant 1919. Okay. Ang 1919 po, yung 1919 yan, yung po yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Okay. Yan po yung macro elements na nagagamit nating halaman na nandito po sa ating pong crab giant. At yung crab giant po natin, bukod po sa macro elements, ay meron po siyang micro elements. Kumbaga sa pagkain, ito po yung pinakaasin ng ating pong pagkain. Pagdating po sa halaman, napakahalaga din po ng microelements kasi kapag wala po ito, yung pong ating halaman medyo may kakaroon ng deficiency din. Ibig sabihin ng deficiency, yung mga kakulangan sa lupa na kailangan kainin sana ng halaman ay wala. Ibig sabihin, nasusupply po ng ating pong crab giant. Meron po siyang iron, manganese, boron, zinc, copper, and molybdenum. Alam naman po natin, itong bawat microelements ay may kanya-kanyang purpose o ginagawa doon po sa dahon at sa butil po ng ating mga palay at ng mga iba't ibang uri po ng gulay. So ipaliwanag po natin ang crab giant po natin na 1919 o crab giant na dilaw, gagamitin po natin sa vegetative stage, ibig sabihin sa nagpapabulas po ng palay. Ang gahan po na to mula po sa namumuno hanggang doon po sa naglilihi. Doon po namimilog, doon po natin siya gagamitin. Pwede 2 times po kung hindi ka nagtitipid. Pwede sa 35 days and then ulitin mo doon sa 45 hanggang 50 days. Dahil may kanya-kanya maturity period po yung ating pong palay, tingnan na lang po natin doon sa kanilang physical na itsura. Basta namumuno and then sa naglilihi. Yung naglilihi po yung pinamimilog na, yung matigas na yung kanyang puno. Yung matigas na po yung puno na mga nangingintab. Apo, yung kanyang mga ng ating mga palay. Okay, sa vegetables po, basta pag halimbawa po na naitanim na po natin yan at buhay na po yung vegetables, pwede po natin gamitin ito pampadahon at saka pampabulas. Ito pong ating crab giant na dilaw o 1919. Okay, mamaya na po natin papaliwanag po yung takal kasi halos pareho po ng takal para minsanan. Okay. Ito pong crab giant orange, kung tawagin po na ating mga customer o crab giant 15-15-30, kung makita po natin yung nitrogen po niya 15 and yung phosphorus is 15 and then yung potassium is 30. Alam naman po natin. Mas tumaas, Apo, mas tumaas ang potassium kasi ito po gagamitin na po natin doon po sa mga namumulaklak at saka sa mga namumunga na. Doon po natin gagamitin. Kung sa palay po, doon po sa kabuntisan niya, yung booting stage, and then kapag yung ating palay po ay nasa milking stage na, ulitin po natin ng spray po ng crab giant na orisyon ng 15-15-30. Ganon din po sa mga gulay po natin, basta namumulaklak na po yan, spray po natin ng crab giant na orisyon 15-15-30, and then pag namumunga na po siya, spray din po natin ng crab giant 15-15-30. Ang interval po kahit mga sa gulay po, kahit mga 2 weeks. Ay, ang tagal din pala. Opo. So, ganun kaganda itong ating produktong pinaliliwanag ngayon mga kabukid. Mura na, matipid pang gamitin, at hindi pa kayo pagod. Sipin mo, 15 days, 2 beses sa isang buwan. Ang i-spray. Opo, ganun lang po, wag po masyadong, kasi alam naman natin na foliar po ito, pataba siya, pwedeng magtabal, pwedeng tumabal o mas lumago yung ating halaman, baka hindi masyado magkaroon ng magandang pamumunga. Ayun. Din po niya. At iwas din po sa mga nag-i-spray, baka ma-spray po siya na mainit ang panahon. Kaya ang spray po na to ay magang-maga at saka sa late in the afternoon sa hapon. Alas 4, Opo, alas 4 hanggang alas 6 and then sa umaga po 5:30 basta maliwanag na po yung ating panahon hanggang alas 8:30 po pwede po siya. Doon po ang pag-spray po ng foliar fertilizer po. Yun talaga para swak na swak sa stomata ng halaman. Opo, Yun po yun. Kaya may timing of application tayo, oras. Okay. Kuya, ano ba ibig sabihin ng ME? Ano ba yan? Yung microelements na yan. Yan po para yung sa mga makakapanood ng ating video. Yan po yung microelements na nabanggit po natin kanina na nandito sa loob po ng ating crab giant o kanyang taglay. Yan po yung copper, manganese, boron, zinc, iron and boron. Yun ang mga kabukid. Sa mga nag-ampalaya Kuya kabukid. Nandito pala.
ang mga microelements niya. Opo. Sa mga nag-aampalaya po El Kabukid, ano po, ginagamit po nila ito sa mga namamarako para maiwasan yung pamamarako ng ampalaya kasi dahil sa boron niya. Mataas ba yung boron natin? Microelements nga po, in ano lang po yan, parts per million lang po yung sangkap niya, pero ginagamit po. Ginagamit niya na. So, ayun. Baka may dadagdag ka pa sa Yun po ating mga produkto. yung takal lang po ng ating Crop Giant. Pag medyo bata po yung ating halaman, pwede po sa supportable spoon, no, 40 grams. Pwede rin ba ito sa pambata? Ay, pag mga bata po. Pag mga bata. Yung dilaw Opo. lang. Yung dilaw. Pag halimbawa po na nandun na po sa panicle initiation, hanggang doon po sa reproductive, ang templada po niya ay 50 grams per 16 liter. So, 5 kutsara. 5 kutsara per 16 liter po na. So, tunawin nyo ng mabuti, mga kabukid, para talagang, sabagay, madali itong tunawin. Madaling tunawin. Crystalline powder po yung mabilis matunaw. Mabilis siyang matunaw, okay. So, ayun, napakagandang talakayan nito, mga kabukid. Sana, tangkiligin po natin itong mga produktong tong, magbibigay po karagdagang ani sa inyong mga halaman, sa inyong mga pananim, ano? At kung marami po kayong mga katanungan, ipa-flash ko na lang po dyan yung number ni Kuya Jonathan para direct po kayong makapag-inquire sa kanya, makapagtanong. So, ganun po kabait dito ng aking kuya. Mahirap lang kong imbitahin dito sa aking munting studio. Sa dagdag po Kuya El Kabukid, nung Crop Giant natin, dahil foliar po siya, compatible po sa haluan po ng mga insecticides. Except this one. Pwede rin po, basta walang sakit po yung palay o gulay. Oh. Kung wala pong sakit, ihalo na po natin pwede. Pwede nga po kuya, hinirekomenda po namin sa palay, Crop Giant, halimbawa po sa buting at saka sa buting and sa milking stage niya, milking stage niya. Pungguran, Crop Giant na 15-15-30 at saka po itong insecticide nating Scorpio. Silang Yan. Tatlo. Pero yung ratio nila, yun pa rin, wala tayo ba? Yun pa rin po ang ratio nun. Yun pa rin po ang ratio. Ito, 5 kutsara. 5 kutsara, 5 kutsara din, and then 3. Okay. Opo. So, yun, mga kabukid. Pwede po siya. At talagang sa lahat po ng pamamaraan, yung ating pong mga kumpanya, gumagawa po sila ng paraan para ma-address po nila ang inyong problema sa pagtatanim. Kagaya po nito, dati kilo-kilo lang, ngayon pinaliit na para lahat po maka-avail. So yun po yung purpose niyan, okay? So basta sundin nyo lang po yung mga nakalagay sa packaging, no? Iwasan po natin yung sobrang pag-cocktailing, paghalo-halo ng mga gamot. May iwasan po natin yung magiging problema. At take note, yung pinaka-importante po dyan, iwasan po natin gumamit ng permis na insecticide. Dapat paiba-iba kayo. Tignan nyo muna yung active ingredients, no? Para hindi po kayo paulit-ulit ng application sa inyong halaman. Sa ganyang pamamaraan, may iwasan po natin yung tinatawag na insect resistance at immunity. So marami po kasing farmers, kuya, ewan ko, siguro na-encounter mo rin to, mahina na kagamot nyo. Totoo po yun. Paano po hindi na? Puro yung tindal nila ginagamit. Ayun. Actually, mga kabukid, yan pong mga gamot na yan, no, ay masusi pong sinaliksik, no, bago po yan inilabas sa merkado. So yung research po niyan, kung ilang buwan man, taon pa yung iba, para lang po, paglabas po sa merkado niyan, yung quality, yung efficacy ay napakaganda. Kaya lang po, ang nagiging problema sa atin na rin po, no? Nagkakaroon po kasi tayo ng lavish na paggamit, yung tinatawag na pag-aabuso sa paggamit ng mga insecticide. So iwasan po natin kung ano po yung nakalagay dito, kung 20 ml, 30 ml, yun na lang po sundin natin. Kasi minsan, 30 ml na gagawin mo pang 60 ml. So, masyado nang matapang. Pagka ganun po yung practice nyo, lahat po ng tatamaang insekto na makakasurvive, ang tawag doon, resistance carrier na. So, hindi na siya kakabi ngayon pagka nag-apply ka pa ng matatapang na gamot. Kumbaga, ihilamos na lang po ng insekto yan, mga kabukid. So, iwasan po natin yung sobrang dosage na ginagawa natin, no, yung pagtitimpla natin. So, maganda po yung gano'n. Halimbawa po,
may Scorpio tayo, para mas lalong lumakas pa yung ating lason, ay maghahalo tayo ng akma, no? Hindi yung hindi pala siya compatible, inilagay natin. So, ang mangyayari, ang imik ng farmers, hindi na magaling ang gamot, ang lason. So, yun lang po. Isang clarification lang po namin ni Kuya Jonathan sa mga bagong papasok pa lang ng industriya ng pag-farming. So, magsaliksik or magtanong po muna kayo sa inyong mga technician na nandyan po sa inyong lugar para ma-guide po kayo ng tama. O kaya sa amin po ni Kuya Jonathan para ma-guide kayo ng tama. So, baka mayroon kang dagdag pa. Yun na lang po muna lahat yung ating mga masasabi sa mga produkto po ng ating company na Aldis Incorporated. Kung may mga katanungan po Kuya El Kabukid, Nalagyan natin number mo dyan. Pwede po silang mag-text sa akin o tumawag para po magtanong sa mga produkto pa na kanilang pwedeng gamitin, kung paano gamitin yung mga produkto po natin. Okay. So maraming salamat Kuya. Salamat po. Sa oras na binigay mo sa akin. So yon, again, itong mga produktong to available po sa lahat ng AgriSupply. Kung wala po dyan, pwede po kayong mag-order sa aming online store, El Kabukid Agritech at El Kabukid Supply Shop. O yun. So maraming salamat po. Baka may babating ka. Okay na po. Sa mga panapis po na El Kabukid, patuloy lang po tayo. Like and share lang po. Like and share para mas... Ako na lang babate. Hey Ernesto, shout out sa'yo. Sa part 2 namin, sana kasama ka. Ayan. Lagyan natin yung mga produkto natin dito ng Aldis. Okay? So yun. Maraming salamat ulit, Kuya.